pakingitian yung katabi mo. Sabi mo, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Amen. No po. So, salamat sa Panginoon, no po. Dinako tayo ng Lord dito para po sumamba. Siguro na po sa lahat, kami po ay masaya na ipaalala na po yung mamaya pong hapon ay celebration po ng ating recovery program ministry po sa church. So, iniimbitahan po natin, no? Ako na po yung in behalf of our recovery program ministry, no po, ako po yung nag-aanyaya. Tama ba? Open ba para sa lahat to? Ayan, okay. Bawal daw ho pala ang bata. No po, ito ay for adults only. Hindi, for sa edad na 15 years old and above. No po, yun po yung welcome na umattend po ng mamaya celebration. So may konting pagkain naman nata, pero don't expect na marami. Konti po tayong pagsasalu-saluhan dahil nga po celebration. So welcome po yung mga naku-curious po dito. Ano ba yung ministry na to? Isa po ito sa una malapit sa puso na ministry po sa akin, maging sa pamilya ko. At pangalawa, ito po nakita ko po talagang napakahalaga pong ministry na niloob ng Lord na magkaroon tayo sa church. Kaya ako po, sabi ko nga po, kung meron akong ministry hindi aalisan at bibitawan yung ito pong CGR talaga. Dahil alam ko, nakita ko, ginagamit ng Lord na instrumento ng paghilom ng mga sugat, ng mga nakaraan, pagpapalaya ng Diyos sa mga bagay na posible pong umaalipin sa mga kahit mga anak na po ng Lord. At welcome po ito kahit mga, ang alam ko, hindi member ng church, na meron kayong gustong invite, ay mamaya. Siguro magsabi lang ho kayo kay Sister Jaysa bilang coordinator po ng ministry na to kung gusto ko nyo umattend po mamaya para mailista kayo. Kasi may ilang seats na lang ba? Tama ba? Limited slots only ba to? So, para po malista lang, ma-anticipate po kung ilan po yung ano. Sige, gusto ko lang po makita yung kamay. Sino ho dito yung hindi pa ho nakaka-attend ng CGR? Pwede ba pakitas yung kamay? Huwag ho kayong mahiya, hindi ho kayo sisingilin. Wala akong bayad yan. Medyo marami-rami pa. So, kung meron kayong katanungan, pwede nyo hong tanong si Jaysa. Pakitayo ka nga si Sir. Yan, si Jaysa. So, siya po yung magpapaliwanag ng mga katanungan nyo po. At sa kanya ho kayo magpalista kung gusto nyo umattend mamaya sa celebration. At dahil alam ko marami hong pwedeng gawin ng Lord sa buhay po natin. Okay po? Pwede bang palakpakan natin yung Panginoon sa ministry po ng CGR po natin. Praise God. And we'll be hearing a lot of testimonies po na talagang kung papaano po ang Lord ay supernaturally po na nagpapagaling, no po, hindi lang kasi ang Diyos nagpapagaling physical, even emotional hurts, even po yung mga sugat ng nakaraan na mayroon tayo na hindi natin alam na dala-dala pa rin po pala natin, ay kaya pong pagalingin ng Lord yan. Kahit na gaano kalalim, kahit gaano katagal pa yung sugat na yan. Amen po? Hello, no po. So, excited na po yung mga graduate ng CGR, no? Lalo na para mag-testify. biglang anong kinabahan tuloy yung iba. Diba? Para sa Lord yan. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko muna po at manalangin sa Panginoon minsan pa. Panginoong Diyos, maraming salamat, Lord, dahil tunay po na kayo po yung Diyos na mabuti, kayo po yung Diyos na mapagmahal, kayo po ang Diyos na hindi nagbabago, Lord. Kayo yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon. That's why, Lord, we invite, Lord, your Holy Spirit, Lord, na siya pong malaya pong gumalaw sa aming pong mga buhay, sa kalagitnaan po namin ngayon. And we declare, gaya po ng pangako mo, Lord, kayo po yung magbigay ng patnubay, magbigay po ng gabay, kayo po yung magbigay ng karunungan sa amin, Panginoon, sa mga nais niyong ituro at sabihin po sa amin sa umaga pong ito. Pagpalain niyo kami lahat na dinako dito, Lord, sa lugar pong ito. Maging sila po rin na regularly na nanonood sa kanila pong mga tahanan, gano'n man sila kalayo dito po sa May Kawayan, Lord. Salamat sa buhay nila.
pagpalain at abutin niyo po yung mga kapatid namin na pinahihintulot niyo pong makasama namin sa panambahan po dito sa May Kawayan. Salamat po, and Lord, we continually declare na kayo po yung magturo, kayo po yung magsalita sa amin ngayon. Bigyan mo kami ng bukas na puso at kaisipan para sa mga mensahe na nais niyong sabihin po sa amin, Panginoon. Father, give us wisdom, give us discernment coming from you, and even, Lord, give us anointing, Lord. Kami maging nakikinig lang, Lord, sa mensaheng ito, pahintulot niyo po na idaloy niyo po yung anointing rin po sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. And Lord, anumang pong gawa ng kaaway, mga panggugulo, kasinungalingan, mga posible pong hadlang ng kaaway sa aming buhay, sa lugar pong ito, winawasak po namin at dinideklara namin yung katagumpayan at kapangyarihan niyo po, Panginoong Jesus. Salamat po. Ito ang aming pong panalangin na may pananampalataya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, mas malakas na palakpak po para po sa Panginoon. Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamangatan ko pong pagbibigay ng patotoo. Sabi nga natin, pagbibigay. Isigaw po natin, patotoo. Ayan. Kung meron pong ina-expect ang Lord sa atin, lalo na sa mga matagal nang uma-attend ng church, lalo na po sa nagkiklaim na kayo po ay mga anak po ng Diyos, isang bagay na ina-expect po ng Lord sa atin, dapat nagbibigay tayo ng patotoo. Na po, dahil naniniwala po ako, mga kapatid, kaya kayo nandito kasi marami pong ginawa ang Diyos sa buhay niyo. Tama ho ba? Hello, pwede bang taas yung kamay ng marami nang ginawa ang Lord sa buhay niya? Ayan, praise God, lahat tayo, almost all of us, no, marami ng ginawang kabutihan ng Diyos, marami ng pagpapahala, marami ng pagpapagaling, marami ng katugunan ng panalangin, na po, marami na pong mga pangarap na posibleng pinaabot ang Diyos sa atin, and that's why deserving ng Lord na hindi lang siya pasalamatan, bagkus ito po yung maging bahagi ng ating pong patotoo. Na po, na dapat nagiging pagpapala, lalo na sa mga taong pinahihintulot niya na makausap natin at makasama po natin. Naintindihan mo ba? At alam niyo po, no, kailangan po maging malinaw po sa bawat isa sa atin. Hindi ho kasi lahat tinatawag maging pastor. Hindi ho lahat tinatawag para maging song leader, para maging elder, para maging musician, para maging dancers, or hindi po lahat na naintindihan mo ba? At talagang may specific mga persons or group of people na tinawag talaga dyan. Dinisenyo sila ng Diyos dyan. At yun yung calling nila sa Panginoon. Na po, at kailangan nating maintindihan, bago tayo tinawag ng Diyos na maging pastor, maging worker ng church, ang unang-unang pagkakatawag ng Lord sa bawat isa sa atin, tayo po ay magpatotoo. Na po, tayo po ay mag-witness, tayo po ay magpahayag ng kabutihan po ng Diyos. Naintindihan mo ba? Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ni Lord. Ayan. Na po? At ang pagkatawag ng Lord sa atin, huwag nating kakalimutan, tayo po ay tinawag para po magbigay ng patotoo. Let's open our Bibles in the book of 2 Kings. No po, sa Old Testament tayo. Napaka siguro posibleng baka unusual na passage po ito para sa ating pong topic na pagbibigay patotoo. Pero naniniwala ko marami tayong matututunan dito. Dahil, bagamat nasa Old Testament po ito, naniniwala po ko na pwedeng gamitin ng Lord po ito para magpaalala. Let's open our Bibles in the book of 2 Kings chapter 7 from verses 1 to 2 muna. Yung babasahin po natin ng sabay-sabay at malakas para po sa Panginoon. O sabi po dyan, no? Basahin natin ng malakas, ha? Okay po? Okay, ready na ho ba? 1, 2, 3, go. Sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinapasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong arina o 2 takal na sebada sa halagang 1 pirasong pilak. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. So parang kinalaman po nito sa pagpapatotoo. Mamaya, just to give us some background
po ng story. Of course, kaya kailangan alam natin yung context po talaga ng mga passage na binabasa at inaaral natin sa Bible. Kasi kapag ka dito ka lang nagbasa, parang para saan yan? Anong sitwasyon ba? Kung babasahin mo po ang passage po, or especially the chapter before ng chapter 7, that is chapter 6, ang bansa pong Israel, alam po natin na nahati po yung bansang Israel. Tama ho ba? Sa dalawang bansa. Yung Israel tsaka yung Judah. Yung northern part, yung nasa taas, ito yung Israel, at sa baba yung southern po yung Judah. At ang capital ng Judah ay yung Jerusalem. At ang capital naman ng Israel, so medyo geography muna tayo ng kaunti. Ang capital po ng Israel ay Samaria. Now, yun po yung, kasi kailangan po nating maintindihan po dito. At kung babasahin niyo po doon, during the time nung kings na to, sobrang brutal at madugo ang labanan ng mga bansa. Na po, hindi ho katulad po ngayon, di ba? Ang daming gera mga bansa ngayon, di ba? Tangke-tangke yung labanan, di ba? Mga missile at sana wag umabot sa mga nuclear warfare. Pero during their time, sobrang dugo po ng at sobrang brutal po ng labanan. Bakit? Kasi talagang mano-mano, biro mo nagtatagaan, nagsisibatan, nagpapanaan. Talagang very physical yung labanan. Naintindihan mo ba? At sobrang tindi. At hindi lang po yun, mga kapatid, ang isa ho sa nagpapahirap ng labanan nila, kasi kung babansahin po natin yung chapter 6, ang sabi po doon, kinubkob ng hari ng Syria ang lugar o ang syudad ng Samaria. Kapag binasa natin yung salitang kinubkob, para bang ang iisipin natin, linusob lang, parang ganon. Sa Ingles kasi besiege. Yun po yung term na nababanggit po doon. Alam nyo, sa history, di ba, yung Troy, natatandaan nyo yung sa Troy, di ba? Ayan, di ba? Alam nyo, ang ginagawa kasi nila during their time, ang hirap po kasi, kaya po yung mga syudad before, nagtatayo sila ng matataas na mga pader. Bilang protection sa city nila, para hindi sila basta-basta na lang mapapasok ng kalaban. Bakit? Kasi hindi kayang lumaban, hindi kayang gibain ng mga kalaban na bansa na nagagaling sa malalayong lugar, yung mga syudad. Hindi nila kayang, wala silang kagamitan para po wasakin yung mga pader. At hindi sila magre-risk. Kailangan nating maintindihan na sobrang tindi ng risk kung aakyatin nila yung pader. Naintindihan ho ba? Maraming mamamatay sa kanila. Kaya po ang ginagawa nila, ito po yung term na kapag nakarinig kayo ng kinubkob, ang gagawin po nila, papalibutan nila yung syudad. Papalibutan po nila yon, pagkakampuhan nila yon, at maghihintay sila doon ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, or ilang taon. Di ba yung kay Troy nga, almost 20 years. Yung paghihintay nila, ganun katindi po yung labanan dati. Ang gagawin nila, titiyakin nila na walang makakapasok at walang makakalabas ng syudad. So patagalan ng supply po ito ng tubig, ng pagkain. Hanggang ang hihintayin na lang nila, sumuko na lang yung mga tao sa loob ng syudad kasi ubos na yung pagkain nila, mamamatay na sila sa gutom. Or kung hindi man, yung mga bansa na kumukubkob, sila naman yung sumuko. Naintindihan niyo ba? Yun po yung history po nito. Kaya ang sabi po in verse 1, so para bang may famine, di ba? May tagutom. At alam nyo, ang hari po dito sa Israel at the time, si King Jehoram, isa siyang masamang hari. At ito po'y bahagi po ng pagtutuwid ng pagpaparusa po ng Diyos sa Israel during that time. At alam niyo po, so yung hari po ng Syria, isa po ito sa napakamalulupit talaga na mga hari at mga mandirigma during that time. Talagang antindi ho ng takot ng mga Israelita ho sa kanila. At dahil po hindi sila talagang makalabas, alam niyo po, sabi po ng Bible, sobrang tindi ho nung tagutom na nangyari. Bakit? Kasi ultimo yung ulo ng asno. Basahin niyo po sa bahay niyo na lang.
No, alam ko yung nagba-Bible reading dito, nabasa nyo na to. Hindi ko alam kung anong luto ang gagawin sa ulo ng asno. Pero ang sabi ng Bible, pati ulo ng asno binebenta sa halagang 80 pirasong pilak. At ang halaga po niyan, almost 16 months of wages po yan. No, more than a year na salary, halos isang taon at kalahating sweldo para ka lang makabili ng ulo ng asno during their time. No po? At ang nakakamangha pa, sabi pa po doon, yung kalahating litro ng dumi ng kalapate, hindi ko rin alam, no, baka sa sobrang tindi talaga ng tagutom at taghirap, pati yung dumi ng kalapate, iniipon, bakit bibilhin mo sa isang halos isang buwang sweldo. Na po? At ito rin po yung one time, sabi po ng 2 Kings chapter 6, one time habang ang hari po ay naglalakad po sa pader, meron pong babae na humingi ng tulong sa kanya. Ito po yung story po nun. At ang sabi ng babae, sabi niya, mahal na hari, tulungan niyo ako. Sagot ng mahal na hari, hindi kita kayang tulungan kung maging ang Diyos hindi ka kayang tulungan. No? Pero sabi ng hari, ano bang problema mo? Sabi ng isang babae, sabi niya, mahal na hari, kasi nagkaroon kami ng usapan ng isang kapwa ko nanay. At ang sabi niya, sa sobrang gutom, alam niyo kung ginawa nila, ang napagkasunduan nila sa araw na to, yung sanggol na anak nung kasama niyang babae, lulutuin nila at kakainin nila. Ganun katindi ho yung sitwasyon nila. Na ultimo anak, sarili po nilang anak na sanggol ay para lang mabuhay, linuto at kinain nila. Ganun o katindi. At ang sabi po nilang napagkasunduan nila, no, after nilang kainin yung isang sanggol, sabi niya, time naman para yung sanggol. Sabi ng babae, ayaw niya, hindi niya ibibigay. Kaya humingi siya ng tulong sa hari. At alam niyo, sa tindi ho ng kalungkutan po ng hari, sabi ng Bible, winasa kanya yung damit niya, pagiging hari, nagdamit siya ng pangsako at nagluksa siya ng todo. Kaya lang alam niyo, ang pinagbunton niya ng galit niya ay yung propeta ng Diyos at si propeta Eliseo. Kaya ang sabi niya po doon, chapter 6, sabi niya, parusahan ako ng Diyos kung hindi ko mapatay ang propetang si Eliseo na ito. Kaya pumunta po sila kay Eliseo at ito po yung conversation po nila. Ito po yun. Ito po yung chapter 7. Nasabi po dyan, sabi po verse 1, so ang tindi po ng tagutom during that time. Talagang wala nang makain, mamamatay na sila sa gutom. At ang sabi po in verse 1, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinapasabi ni Yahweh. So may mensahe si Lord no, kay King Jehoram. At ano yung mensahe? Sabi ganito, bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka na ng isang takal na pinong arina o 2 takal na sibada sa halagang 1 pirasong pilak. So in short, ang ibig sabihin nito, bukas, sabi niya, no, nagbigay siya ng talagang ng specific na oras. Sabi niya, within 24 hours. Sabi po ng propeta, tiyak na tiyak siya. Bukas ng ganitong oras din, no, dadagsa ang pagkain. Tatapusin ni Yahweh ang kagutuman sa bansang ito. Naintindihan no? Nasusundan ho ba? Yun po yung sabi po ni Propeta Eliseo sa hari. At yun yung mensahe ni Lord sa kanila. Kahit anong tindi ng tagutom at taghirap during their time, sabi ng Lord, bukas na bukas rin tatapusin ko yung tagutom na yan. Napaka-imposible, tama ho ba? No po, bakit po? Kasi sabi po in verse 2, sabi po dyan, sinabi ng opisyal ng kanang kamay ng hari, no po, hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo. No, nagdududa siya sa pwedeng ni Lord. Kasi parang napaka-imposible nga naman. No po? Kaya lang, itong opisyal ng hari na to, siguro sa sobrang gutom niya na rin, sa sobrang tindi na rin ng hirap na pinagdar, talagang wala ng pag-asa. Very hopeless na siya. Para bang iniisip na kahit na ang Diyos na mismo, hindi siya kayang paghimalaan at tulungan ng Lord. Naintindihan mo ba? Yun yung iniisip ng opisyal na to. At ang sabi niya, sabi pa nga kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Kasi napaka-imposible, di ba? Para bang napaka-imposibleng magkaroon sila ng pagkain. Kasi siguro iniisip niya na ang Diyos ay magbabagsak ng mula sa langit, bubuksan yung bintana, babagsakan sila doon ng pagkain. Yun yung posibleng iniisip niya. At ang sabi niya, kahit na gawin pa ni Lord yun, hindi yun mangyayari.
Ganun katindi yung pagdududa ng opisyal na to. Let's continue reading in verse 3. Pero sabi po dito, sinabi naman ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. So dahil po sa pagdududa, dahil sa hindi po paniniwala nitong opisyal na to, sabi niya, kahit na nagduda ka, hindi mapipigilan ang Diyos na gawin ito. Hindi ding hadlangan ng Diyos ang gagawin niya kahit na hindi ka pa naniniwala. At ang sabi very clear, sabi po ng propeta, makikita mo mangyari ito bukas the same time. Pero makikita mo lang. Bakit? Kasi hindi mo mararanasan to, hindi mo matitikman tong pagkain na to. At kapag binasa natin yung ending ng chapter 7, na talagang nakita po ng opisyal na to yung paghihimala ng Diyos at hindi niya naranasan, bakit namatay siya? Natapak-tapakan siya ng mga taong nagtatakbuhan para po kumuha ng mura at libreng pagkain during that time. Dahil sa kanyang hindi paniniwala, dahil sa kanyang pagdududa. So let's continue reading. Sabi po verse 3, so ang setting from the palace ng king, bigla pong nalipat kabiglaan po yung pangyayari. Sabi po dito, verse 3, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. So, imagine niyo po ito, yung city ng Samaria, tapos napapalibutan ng mga kalabang bansa. So, nandun lang sila sa labas. Nasa pagitan sila ng city at saka ng mga hari ng hari ng Syria, ng kalaban nila. Nasa pagitan sila. At sa amin ng Bible, itong 4 na magkakaibigan na to, ito ay mga may ketong. So mga outcast sila. Talagang hindi sila pwedeng lapitan at hindi rin sila pwedeng lumapit sa ibang tao during their time kasi nakakahawa yung sakit po nila. At sila po ay may sakit na ketong. Sabi po doon, next slide po. Sabi diyan, nag-usap-usap sila. Alam niyo, matatalino po itong magkakaibigan na may ketong na to. Kahit na may ketong sila, matatalino sila. Alam niyo po bakit? Kasi sabi po dito, sabi nila, ang napag-usapan po nila, bakit nakaupo tayo rin, hihintay na lang ng kamatayan? Yun po yung napag-usapan nila. Bakit tayo nakaupo rito? Para na lang ba mamatay? Para na lang malagutan tayo ng hininga? Mamatay sa gutom? At anong pinag-isipan po nila? Sabi niyo in verse 4, kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Bakit? Wala nga pagkain yung city. Tiyak po, hindi sila mabibigyan rin. Alam niyo, kaya po nasa labas lang ng lungsod itong mga may ketong na to. Bakit? Kasi naghihintay sila ng mga tinatapon na pagkain ng mga nasa loob ng syudad. Yun po yung ginagawa nila. Kung during this time, kahit na ulo na ng asno, kinakain na, kahit na dumi ng kalapati, kinakain na, talagang wala silang ma-expect na tirang pagkain ng mga nasa city. At sabi niya, kung papasok tayo doon, mamamatay rin tayo sa gutom kasama nila. At ang sabi nun, ano yung napag-usapan nila, kung mananatili naman tayo rito, tiyak mamamatay rin tayo sa gutom. So in short, bakit tayo uupo lang dito? Sabi mo sa katabi mo, bakit tayo uupo lang dito? Yung iba gusto natang umalis. So sabi po doon, bakit? Yun yung tanong nila, bakit tayo uupo dito? Bakit tayo uupo dito? Pero sabi po doon, so ang suggestion ng matalinong na isang, hindi natin alam kung sino po yan. Pero sabi niya, ang suggestion niya, mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Kung hindi nila tayo patayin, mabuti. So magre-risk sila. Napunta tayo sa kalabang bansa. Kung spare nila tayo, praise God. At ang sabi niya, kung patayin nila tayo, matatapos ang ating paghihirap. Matalino itong mga lepers na to itong mga may ketong na to At ang sabi po nila doon, verse 5, nang palubog na ang araw, pumunta nga sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang dinatnan, isa man. Wala silang nakitang kalaban. Yung pumalibot sa kanila, ni isa walang tao, walang sundalo, walang nagbabantay. Bakit? Sabi po next verse, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng napakaraming kabayo at mga karwahe.
Hindi natin alam kung paano to. Pero supernaturally, inallow ng Lord. No? Parang may megaphone or mega speaker ang Diyos na nakarinig sila. Hindi natin alam kung sa isipan lang nila o talagang literal na napakinggan ng tenga nila na napakaraming kabayo, karwahe at mandirigma ang lumulusob sa kanila. At sa sobrang tindi po ng takot nila, sabi po doon, dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Hipsyo para digmain sila. Na po, next. Kaya sabi po dyan, verse 7, kaya tumakas sila ng magtatakip silim. Noong nagtakbuhan, sa sobrang takot at taranta ng mga taga-Syria, iniwan nila lahat ng gamit nila, pati pagkain nila. Na po? Kaya sabi po doon, na iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno at lahat ng naroon, at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Then verse 8, pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. So, imagine natin, sa kaya unang pumasok po itong 4 na makitongin na to? No, malamang talagang doon sa maraming pagkain. No, po. Sabi po doon magtatakip silim, no, po, sa maggagabi. So malamang nagpe-prepare na po ng pagkain po ito ng hapunan itong mga sundalo na to. At hindi po malayo na, no, kumbaga nag-iihaw siguro ng may bangus ba? Hindi. Nag-iihaw ng manok, di ba? Ng pork chop, di ba? No? So nagpe-prepare nila, naka-ready ang lahat ng pagkain. Magtatakip silim eh. Naintindihan mo ba? At malamang pagpasok nila sa isang tent pa lang doon, nakakita nila yung pagkain. Wow, talagang biro mo, ilang buwan o ilang sigurong panahon silang gutom na hindi kumakain. Then all of a sudden, biglang piyesta. Malamang grabe, imaginein mo natin yung ilang araw kang, di ba, parang di kumain, nag-fasting ka, tapos makakita ka ng pagkain, talagang siguro malamang hinahagis-hagis po nila yung mga tinapay at talagang nagpapakasarap sila ng pagkain during this time. Na po? At ang sabi po doon, nagpakabusog sila. Na po? Kumain sila at uminom. Yun po yung sabi ng Bible. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto. So hindi lang pagkain yung nakita nila doon. Diba? Ang dami pang, kasi itong bansa ng Syria, no po, galing na po ito sa mga ibang bansa na kinubkob rin nila, na kinuha rin nila yung mga spoil, no? Kinuha na rin nila yung mga yaman ng mga bansang pinagdinaanan na nila. So in short, sa kada tent, ang daming ginto, ang daming pilak, malamang may diamond pa doon, lahat ng uri ng mga mamahaling baton nandun. So ang ginawa nitong 4 na mga ketongin na to ay sabi doon, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak at mga damit na naroon at ito itinago, malamang kanya-kanya. No, kanya-kanyang silid sa bulsa po ito. No? Naintindihan mo ba? No, kanya-kanyang silid sa bulsa. Talagang lahat ng kakasya sa damit nila, no, ay itatabi po nila. No, yun po yung nangyari po dito. Sabi dito, pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din ang lahat ng naroon at tinago. No, so kanya-kanyang tago po sila ng hindi lang pagkain, damit at mamahaling pong mga alahas. And sabi in verse 9, ito ho yung pinaka-main point po natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa po dito ng malakas. 1, 2, 3, go. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. Yan, praise God. Alam niyo po, no, napakaganda. Even po ang English version, ang sabi nila good news. Sabihin nga natin good news. Sabihin natin magandang balita. Alam niyo po, yung good news na tinutukoy po sa New Testament, sa totoo lang, ang Biblia kahit sa Old Testament, nagpapahapyaw na po ang Diyos na merong magandang balita, na merong good news. At itong good news na to ay dapat po natin pong ipamahagi po sa iba. At makikita natin, sobrang parang ang daming pagpapakahawig. Hindi man directly, pero it's almost the same thing kung ano yung meron ho tayo ngayon. Kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kasi parang katulad po ng mga ketongin na ito, sa totoo lang, meron silang pagpapala na hindi nila pinaghirapan. Tama ho ba?
Hello? May mga blessing sila na sa totoo lang, hindi sila nakipagdigma. Kusang ibinigay ng Lord sa kanila. Kusang ang Diyos mismo ang lumaban para sa kanila. At hindi ho nalalayo ho sa atin. Tama ho ba? Ang daming pagpapala na meron tayo. Tama ho ba yung maayos na kalusugan, yung may pamilya ka, may tahanan kang titirahan. Diba? Kung may trabaho ka, kung nag-aaral ka, naintindihan po, ang daming pagpapala na posibleng pinapahintulot ng Lord sa atin. Na sa totoo lang, kung titingnan nating mabuti, hindi dahil sa'yo. No, hindi dahil magaling ka. Tama ho ba? Kundi talagang biyaya lang ng Lord. Sabihin nga natin, biyaya ng Diyos. Yan. No, alam niyo kung tatanggalin ng Lord yung grace niya sa atin, tiyak wala hong matitira ho sa atin. Kahit buhay natin o hininga natin. Wala hong matitira. Kasi everything around us, sa totoo lang, biyaya ho ng Diyos po ito. At hindi po dahil po sa atin po ito. At alam niyo, sabi nga po dito, so habang sila po ay kumakain at kinukuha yung mga kagamitan na mahalagang mga mamahaling ginto, pilak, sabi nila, naisip nila, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Sabi nga natin, hindi tama. No, at alam niyo po yung yung hindi tama. Sabi yan, hindi natin dapat sarilinin ito. Alam niyo, pakinggan niyo po itong mabuti. Sabi po, in the book of James, chapter 4, verse 17, alam niyo, ang kasalanan, hindi lang po ito yung mga bagay na mali na nagagawa ho natin. Naintindihan ho ba? Ang kasalanan po ay dalawang aspeto ho ito. Ulitin ko, ang kasalanan, hindi lang ito yung mga mali o yung mga maling ginagawa natin o yung mga pagsuway sa utos ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, napakaliw na tinuturo rin po ng Biblia, na ang kasalanan ay yung mga gawaing tama, pero hindi natin ginagawa, nagkakasala rin ho tayo. No? Kaya po, tama po yung may sin of commission, yung nako-commit natin, and may sin of omission. Yung mga bagay na dapat nating ginagawa na mabubuti, pero wini-withhold natin, nagkakasala rin ho tayo. Naintindihan ho ba? Kaya po yung, kung iisipin natin na para hindi ako magkasala kay Lord, uupo na lang ako sa isang tabi at mananahimik. Hindi na ako magkakasala. Mali ho, hindi ho yan. Para hindi ako magkasala, mamumundok na lang ako, magmumonghe na lang ako. Doon, walang mga tukso doon. Walang mga malalaswang panoorin, walang wifi, walang mga bisyo. Doon na lang ako sa bundok titira para walang tukso. Hindi rin ho yun. Mali ho yun. Hindi ho yun na tinuturo ng Biblia. Kaya very clear, sabi po ng Bible, basahin po natin James 4:17. Basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3, go. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Yan. Diba? So ang bagay na mabuti, tas hindi natin gawin, very clear, kasalanan ho yan. At alam niyo po, kung meron tayong isang bagay na posibleng paulit-ulit nating nagagawa, ay yung hindi ho pagpapatotoo. Alam mo ba? May tanong lang ho ako, kailan ho tayo hulihong nagbahagi ho ng patotoo natin sa ibang tao? Kailan ho huli nating shinare yung kabutihan ng Diyos na specifically may tao kang pinatotohonan? Shinare mo yung kabutihan ng Lord sa'yo. Naintindihan mo ba? Kailan ho ba? Isipin ho natin. And another question ko po, meron na ho bang pupunta ng langit o meron na ho bang naisama tayo sa church dahil in-invite natin at nag-share tayo ng patotoo sa kanila? Meron na ho ba? And another question, meron na ho bang na-sharean tayo, na-invite natin sa church na nagpapatuloy na rin sa Panginoon ngayon? At nakakasama natin sa pananabahan at paglilingkuran dahil ginamit ng Lord yung patotoo natin. Alam nyo, hindi nyo ho kinakailangan maging pastor. Kailangan nating paliwanagin po ito.
Hindi ho natin kinakailangan pong maging matalino. Bakit? Kasi kahit na ho, no, ito nga ho, di ba, parang very unexpected na ang gagamitin ng Diyos ay mga kitongin, mga outcast, mga hindi pinapansin ng lipunan, mga pinandidirihan, mga linalayuan ng mga tao, pero sila yung ginamit ng Diyos para magbahagi ng at maging pagpapala sa mga tao. Naintindihan mo ba? Kung sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. No? Naintindihan mo ba? Gagamitin tayo ng Diyos para magpatotoo. Alam nyo, sobra ho akong nalulungkot kapag may mga nakakausap ako, no? May mga nababalitaan ako na mga nagtuturo na, alam nyo, dito po sa church may mga training tayo. No? Ako excited na ako na mag-aral tayo ng class 401 eh. Talagang ito, isa ho ito sa nagbibigay ng excitement sa akin, yung magturo ho ng classes, lalo na 401. Talagang ito ho yung, nandun ako mismo, hindi ho ako nawawala ng 401. Alam nyo, dito po sa church, hindi ho natin sinasabing para magpatotoo ka ay kailangan graduate ka ng 401. Sa totoo lang, kahit hindi ka pag-graduate, pwede na. No, kaya huwag ho kayong maniniwala na para mag-testify ako, ito lang yung tanging paraan ng Diyos. No, ng pagpapatotoo. Mali ho yun. No, wala hong iisang kapamaraanan ang Biblia, maging ang Diyos, na ito lang yung tanging paraan para gamitin niya tayong mag-evangelize o magpatotoo. Ang dami, hindi ho pwedeng sasabihin natin, uy, ang pinakabanal at tamang paraan Roman Road lang or 4SL lang. Hindi, ang daming pwedeng gamitin. Nandyan yung one-verse evangelism, nandyan po yung evangelism explosion, ang dami ho. Kasi generally, mga kapatid, makinig kong mabuti, generally, ang ibig sabihin lang naman ng pagpatotoo, isi-share mo nga yung kabutihan ng Lord sa iyo sa iba at ituturo mo sila kay Jesus. Kapag ginawa mo yon, nagpatotoo ka na. Naintindihan mo ba? Alam niyo, sa totoo lang nga, yung magkwento ka lang ng kabutihan ng Lord sa'yo, nagtetestify ka na, nagwi-witness ka na eh. And even yung nagtatanong ka lang na, kung sakaling mamamatay ka, tiyak ka bang sa langit ka pupunta? Alam niyo, hindi ko makalimutan yung patotoo ng isang pastor. Napakaganda ng testimony niya. One of his preachings daw, meron daw din nagpa-altar call siya after na preaching. At sabi niya, nagpatanggap siya sa Panginoon. Tapos meron daw pong isang mama po doon na talagang literal lumapit siya sa harapan. At alam niyo, iyak siya ng iyak. At ang sabi ng mama, sa wakas. Na po. At habang nakataas ang kamay at nagpe-pray, sabi ng lalaki, medyo may edad ng lalaki, sabi niya, sa wakas. At alam niyo, after ng service, very proud daw yung pastor. Sabi niya, bakit na-bless ka ba ng todo sa preaching ko? At talagang umiiyak ka pa at sabi mo sa wakas, no? Sabi niya, hindi. Hindi dahil sa'yo. Sabi niya, gano'n ng mama. Alam niya, sabi niya, nagkwento ho yung mama niya. Sabi niya, sa wakas, nagkaroon ako ng kapayapaan sa puso. Bakit? Kasi ang kwento nitong mama na to, sabi niya, 25 years ago, meron daw isang tao na lumapit sa kanya at tinanong siya, na kung sakaling mamamatay ka, nakakatiyak ka bang sa langit ka pupunta? At alam niyo, ginawa daw nitong mama na to, nung pagkakatanong na, lang, na ganun pa lang, tinanggihan niya na. At sabi niya, tumigil ka. Wala akong panahon para sa'yo. At iniwan niya daw po yung lalaki na nagtanong sa kanya na kung sakaling mamamatay siya, nakakatiyak ba siyang sa langit siya pupunta? Pero alam niyo, after daw po ng katanungan na yon, 25 years itong lalaki na to, itong mama na to, na talagang halos hindi siya mapakali, hindi siya makatulog, kakahanap ng sagot. Oo nga, kung sakaling mamamatay nga ako, tiyak bang sa langit ako pupunta? At nung umattend siya nung church na yon, at nanalangin ng pagtanggap sa Panginoon, dun siya nagkaroon ng kapayapaan sa puso. Naintindihan mo ba? So imaginein ho natin. Kaya alam nyo, gusto ko lang po magbigay ng paalala, huwag ho tayong matakot na magpatotoo. No, kahit yung simpleng, di ba, yung 2 diagnostic questions na inaaral natin sa classes, kaya wag ho kayong mawawala ng mga classes po natin. Di ba, yung simpleng tanong lang na yon, hindi mo alam yung pwedeng gawin ng Diyos sa puso at isipan. Kahit na i-reject ka pa, sa totoo lang, listen carefully, sa totoo lang, minsan natatakot tayong magpatotoo. Bakit? Kasi natatakot tayong mapahiya at most especially, natatakot tayong ma-reject. Mga kapatid, kailangan nating maintindihan, hindi ikaw ang rene-reject nila.
Hello, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw ang tinatanggihan nila. Amen ho ba? Na po, si Lord po yung tinatanggihan nila. Every time na ini-invite mo sila sa church, every time na ini-invite mo sila sa Bible study, every time na nagpapatotoo ka sa kanila, hindi ikaw yung tinatanggihan nila. Ang Diyos ang kanilang tinatanggihan. Kaya huwag kang masasaktan. Tanggahin ka nila, okay lang. Kaya ni Lord i-handle yung feelings niya. Hindi siya masasaktan. Kaya wag ho tayong magsasawa. Sa totoo lang, meron ba sa atin dito, isang beses ka lang in-invite, umattend ka na agad, tumanggap ka na agad kay Lord? Baka pa walang ganon. Marami sa atin dito, ilang beses tayong tsinagaan, ilang beses tayong in-invite rin ng church, ilang beses rin may mga nagpatotoo sa atin bago tayo tumanggap kay Lord. Tama ho ba? Hello. At salamat sa Lord, nandito tayo ngayon. Di bang palakpakan natin nga po muna yung Panginoon? Amen. Opo? At sana bago matapos yung service ito, o pagkatapos ng service ito, kung nandito mismo yung nag-invite sa'yo at nagpatanggap sa'yo sa Panginoon, pasalamatan mo siya. Kasi ginamit siyang instrumento ni Lord sa'yo. Imagine mo pupunta ka ng langit. Oh, bakit? No, imagine mo pupunta ka ng langit kasi siya yung nag-share ng gospel sa'yo. Naintindihan mo ba? At gagamitin tayo ng Lord. Hindi mo kinakailangan maging pastor. Hindi mo kinakailangan maging matalino para magpatotoo. Sabi nga ng Bible, in the book of 1 Corinthians, sabi ng Bible, pinili niya yung mga mahihina. Pinili niya yung hindi marurunong. Bakit? Para ipahiya ang mga malalakas. Para ipahiya ang mga matatalino. No, kaya sabi ni Paul, sabi ng Bible, hindi lahat naman sa inyo matatalino. Mabibilang lang. Sabi ni Paul, bibilang ko lang yung magagaling sa inyo. Pero lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos para magpatotoo. Tama ho ba? Kaya sabi po dyan, basahin natin, verse 27 hanggang 29. 1, 2, 3, go. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang mga naituringang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Verse 29, kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Muli sabihin mo sa katabi mo, pinili ka talaga ni Lord. Amen. Sabihin mo sa Kanya, chosen ka talaga. Amen ba? Biro mo, totoo ito, no? Isang pwedeng natin ipagpasalamat ng todo sa Lord. Ang daming tao sa labas. Tama ho ba? Kung ano-ano yung ginagawa ho nila ngayon. Pero the fact na pinili tayo ng Lord para po papurihan siya, para ho sambahin siya. Para gamitin niya po yung buhay natin. Kahit hindi tayo magaling. Kahit hindi tayo malakas. Kahit hindi tayo matalino. Kahit na pinagtatawanan pa tayo ng ibang tao. Na po? Pinili niya talaga tayo para hiyain ng matatalino ang malalakas. At bakit? Sabi ng Bible, para maparangalan siya. Kasi all the more na nag-glorify si God. Kapag ka nagagamit niya yung mga taong nagtitiwala lang ng lubos sa Kanya. Nasusundan ho ba? Napakalinaw ho yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya huwag kang matakot magpatotoo. Sabi mo sa Kanya, gagamitin ka ni Lord. At alam nyo, mag-ready lang ho tayo. Hindi tayo ang rene-reject ng tao. At expect talaga natin may mga humahad lang. Parang ho yung opisyal ng hari. Di ba? Sabi ng opisyal ng hari, di ba? Naku, hindi ako maniniwala dyan. Imposible yan. Di ba? May mga pagdududa. Mayroong mga rejection talaga. Na po? Pero nung sabi ng propeta, sige, wala akong magagawa sa'yo. Kahit di ka maniwala, hindi mo mapipigilan ng galaw ng Lord. Naintindihan mo ba? Then, going back sa 2 Kings, chapter 7, so sabi po doon, pakibalikan natin, kapatid, yung passage natin. 2 Kings, chapter 7, verse 9 ata yun. Yan, okay, verse 9. Sabi niyan, balikan nun natin, sabi niyan, ngunit naisip nila, so sa kalagitnaan na kanilang pag-enjoy ng maraming pagkain, marami pong mga mamahaling ginto at mga pilak, sabi niya, hindi tama ito. Na tayo lang yung nagpapakasarap dito.
Tapos ang daming tao doon sa syudad natin, namamatay sila sa gutom. Tama ho ba? Hello, sabi mo sa katabi mo, hindi tama ito. Na tayo lang ang pupunta ng langit. Naintindihan mo ba? Hindi ho tama na tayo lang yung nag-e-enjoy ng mga spiritual blessings. Na ang daming tao sa labas, ang daming tao sa paligid natin. Na po, na nagugutom sa katotohanan na tinuturo ng Bible, na mapupunta ng impyerno balang araw, no, inaalipin ng mga masasamang espiritu, namumuhay po sa mga kasalanan ng mundo, ng bisyo na inaalok ng mundo. Hindi ho tama ito na tayo nakaranas tayo ng kapatawaran ng kasalanan, ng pagbabago ng buhay, at binigyan niya tayo ng pagpapala at dadalhin tayo ng Lord sa langit, tapos tayo lang, sinasarili natin yung pagpapala na to. Hindi tama ito. Naintindihan mo ba? Yun po yung sabi nila. No, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Na huwag tayong maging makasarili. Dapat nating i-share ito sa iba. Na po, imagine mo yung mga tao sa paligid mo kahit na anong yaman nila, kahit na anong lakas o talino nila, kung wala silang relasyon kay Jesus, baliwala lang lahat yan. Pupunta sila ng impyerno balang araw. Naintindihan po? Okay, ang sabi po dyan, hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na mapaparusahan tayo. No? Sabi nga natin, mapaparusahan. Alam niyo, very clear po ang Bible. No? Hindi ho, yun nga, hindi lang ho kasalanan yung gawin yung tama at ipagpaliban natin. Alam niyo, tayo ho'y mananagot ho sa Diyos. Hindi ho tayo pwedeng magdahilan katulad po ni Cain nung hinanap ng Lord si Abel. Sabi niya, saan yung kapatid mo? Bakit tagapag-ingat ba ako ng kapatid ko? Hindi ho pwedeng ganun yung idadahilan natin kay Lord kapag humarap tayo sa Kanya balang araw. Na po? Naintindihan mo ba? No, na bakit hindi mo kasama sa langit tong kapatid mo? Hindi ka nagpatotoo sa kanila? Tayo po ay mananagot sa Diyos. Tayo po ay magsusulit po sa Panginoon. Naintindihan no? At hindi ho natin kailangan maging magaling. Ulitin ko, eto nga, 4 na ketongin to eh. Pero ginamit sila ng Lord. Na susundan ho ba? No, alam niyo, habang pinaaral ko po ito, isang naalala kong passage sa Bible, in the book of, asan na yung content natin? John chapter 4. Akala ko na-rapture na si Mac eh. Next verse po natin, John chapter 4. Di ba yung isang masamang babae ho sa Bible? Di ba yung babae sa balon? Naalala niyo ho yung story na yon, di ba? Na may isang babae sa balon na si Jesus na kinausap niya. Ang daming lesson po doon, ang daming pwedeng matutunan about worship, about salvation, no, about sa tubig na nagbibigay buhay. Ang daming lesson po doon. Pero one of the lessons na nakakamanga po doon, sabi niyan, na po, nung nag-uusap si Lord at yung babae, di ba, anong sabi ho ng Panginoon sa babae, no? Di ba? Sige, umuwi ka na. Kasi yung babae doon, akatanghali ang tapat, nag-iigib siya ng tubig. At tanghali siya pumunta para walang makakita sa kanya. Tama ho ba? Na po? Parang walang makapansin sa kanya kasi ayaw niyang may nakakapansin sa kanya eh. Diba? At alam na Lord kung ano yung higit na kailangan nitong babae na to. At alam niyo, sabi ng Lord, sige, umuwi ka, sama mo dito yung asawa mo. Di ba? Anong sabi ho ng babae? Base ho sa story wala ho akong asawa. Anong sabi ng Lord? Tama. Kasi yung unang 5 kasama mo, hindi mo asawa. At yung pang-6 na to, hindi mo pa rin asawa. Naintindihan mo ba? At ang sabi ho ng Bible, no, namangha yung babae, sabi niya, isa kayong lingkod ng Lord. Bakit? Kasi alam niya yung buhay ng babae. Na po, at alam yung ginawa ng babae, umuwi siya ng bayan nila. Na po, at anong sabi niya, nag-testify lang siya. Hello, hindi mo na siya umattend ng Bible school.
Hindi mo na siya nag-ministry. Ano lang ginawa nitong babae na to? Pag-uwi niya sa bayan nila, nagsisigaw siya, sabi niya, no, mga kapitbahay, mga kabarangay, no, nandun na ata ang Kristo, yung tagapagligtas na hinihintay natin. Kasi sinabi niya lahat at alam niya lahat ng buhay ko. Ganun lang kasimple yung ginawa nitong babae na to. Sa totoo lang, pwede siyang hindi paniwalaan ng mga kabarangay niya. Bakit? Kasi namumuhay siya sa imoralidad. At meron siyang masamang reputasyon. Naintindihan mo ba? Pero ang ginawa lang nitong babae na to, tinuro niya ang Panginoong Jesus. Na po, at alam niyo, sa ginawa po ng babae na to, nang sabi ng Bible, maraming Samaritano sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus. Dahil saan? Patotoo ng babae. At napakasimple lang ng patotoo niya. Sabi niya lang, may kausap ako kanina. Alam niya lahat ng buhay ko. Pumunta tayo sa kanya. Na po? Wala pa nga siyang Bible verse na alam. Tama ho ba? Hello, nandiyan ho ba kayo? Wala pa siyang Bible verse na alam. Kwento niya lang kung ano yung ginawa ni Jesus sa kanya at tinuro niya kay Lord itong mga taong na to. At ang sabi ng Bible, sabi doon, sabi niya, sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. The next verse. Sabi niya, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. So nung nagturo na si Jesus. Sabi niya, verse 42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. So mas marami pang nadagdagan ng sumampalataya. Bakit o? Dahil lang sa simpleng patotoo ng babae. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot magpatotoo. Babae. Naintindihan mo ba? Yan po yung obligasyon natin na i-share natin yung lahat. Yung simple lang. Alam, sabihin mo lang sa kaklase mo, di ba, magpapasok ka na, kailangan lang nating magdasal at intentional. Na mag-pray tayo, Lord, sino ba yung gusto mong bigyan ko ng testimony dito? Sino ba yung gusto mong i-invite ko sa church dito? Naintindihan mo ba? Yung ikwento mo lang na, alam mo, muntik na ako mamatay, pero pinagaling ako ni Lord. Nung pandemic, di ba, mamatay-matay ako sa COVID pero dito ko ngayon, di ba? Di ba ganun ka rin, di ba? Tama mo ba? Sabay itanong mo na, kung mamamatay ka ba ngayon, wag naman sana, tiyak ka bang sa langit ka pupunta? Napakasimple lang ho, mga kapatid. Kapag sinabi niyang hindi pa, alam mo, may magandang balita ako sa'yo. Naintindihan mo? Kaya that's the time, kailangan lang ho natin magpatotoo. Sa totoo lang, alam niyo, mga kapatid, ang marami pong tao ngayon ang handa na pong makinig ng ating pong mga patotoo. Handa na sila at bukas na sila. Magugulat ho tayo. Magugulat ho tayo. Marami ng taong nangangailangan ng ating pong mga patotoo. At hindi mo alam, no? Itong babae nga na to, bira mo isang buong barangay ang tumanggap kay Lord dahil sa kanyang simpleng testimony. Naintindihan po. At alam niyo po, as we end na po, alam niyo, one of my devotions, paano ba to? Ito ho muna. Alam niyo, namanghaho ako sa preaching ni, isa ho sa pinapakinggan kong preaching, pastor sa US, si Dr. David Jeremiah. Isa ho siya sa talagang palagi ho pinakikinggan yung mensahe. At alam nyo, one of his preachings, talaga na-bless ako ng todo. Bakit to? Kasi mostly ng preachings yan, medyo ang forte niya ay yung may kinalaman sa last days. Medyo yun yung ano niya. At isa ho sa preaching niya, sabi niya, alam nyo, bakit daw ho na tayo mga tumanggap kay Lord, pagsasabay-sabay niya po yung rewarding na tinatawag. Kasi yung judgment na tinatawag. Alam nyo, balang araw, makinig humabuti, lahat tayo ay i-judge ng Lord, tinatawag na Bema Judgment. No, marami hong judgment sa Bible. May white throne judgment, may judgment of the nations. Pero lahat tayong tumanggap kay Lord, may Bema Judgment na ang judgment na to ay magsusulit tayo sa lahat ng ginawa natin dito sa mundo.
Lalo na yung mga paglilingkod natin. At ito, hindi po ito judgment para parusahan tayo, kundi ito po yung judgment para i-reward tayo. So kumbaga graduation ito, parang recognition ceremony po ito sa school. Natatawagin ang isa-isa sa atin at bibigyan tayo ng mga awards ni Lord. Sabihin, ikaw, Brad, naging mabait ka, talaga naging napakasipag ka sa paglilingkuran, ito yung reward mo. O ikaw, nagpatotoo ka, nag-invite ka, ito yung reward mo. Bibigyan tayo ng reward ng Lord. At alam nyo, may mga taong nauunahong pumunta na ng langit, tama ho ba? Pero alam nyo, ang sabi ho nung ni David Jeremiah, kahit na kasama na nila ang Lord, hindi pa sila dumaraan ng judgment ng Lord, yung Bema judgment. Hihintayin niya pa. Bakit? Kasi alam niyo, pakinggan niyo mabuti po ito. Hindi ho natin alam yung epekto at lawak ng ating pong mga buhay po dito sa mundo. Bakit? Kasi pwedeng may mga taong patay na, pero yung buhay nila, nagkakaroon pa ng effect at nagiging pagpapala pa sa iba. Ulitin ko may mga tao na kahit na patay na, yung buhay nila ay naglilingkod pa rin sa Diyos. Nagmiministeryo pa rin. Bakit? Nagiging pagpapala pa rin. For example, may mga taong namatay na pero yung panalangin nila patuloy pa rin nagte-take effect. Hello? Na po, halimbawa pa, another example, may mga taong posibleng patay na sila pero nakasulat sila ng kanta at yung kanta nila ay nagiging pagpapala until now. Posibleng may mga napapalakas na kaluluwa, posibleng may nalalapit kay Lord dahil dun sa kantang sinulat niya. Another example, posibleng may mga patay na nakagawa sila ng libro pero yung libro nila, pagka may bumabasa, ang dami pa rin taong nalalapit sa Diyos. Na po? Sasayangin ba ni Lord yun? Hindi. Walang sasayangin si Lord. Naintindihan mo ba? Kaya hihintayin niya talagang lahat tayo aharap sa Kanya tayo bibigyan ng reward. Naintindihan mo? Hindi mo alam yung taong in-invite mo kung ano yung magiging effect nito sa iba. At hindi malayo, part ka ng rewarding ng Lord doon. Bibigyan ka ng reward ng Lord doon. Alam niyo, one of my devotions, na mamangha po ako, sabi ko, alam ko na share ko na to sa full time, one of my devotions. Di ba ang isang parang sabi natin, parang napaka-unfair, di ba? Yung unang-unang papasok ng langit ay pinangakuan ni Lord ng kaligtasan. Sino? Di ba yung dinala niya sa langit, yung magnanakaw, di ba? Tama ho ba? Hello, nandyan pa ho ba kayo? Di ba parang sabi ko, parang sarap naman ng buhay nitong magnanakaw na to. Biro mo walang kahirap-hirap, talagang very last minute. Parang sila yung sa mga buzzer beater sa basketball na last 2 minutes. Di ba last 2 minutes pumunta ng langit. Na po, at kung parang mag-observe tayo, parang wala silang ginawa. Parang wala silang ginawa. No, ang ginawa lang nila, sabi po in Book of Luke ata. Last verse po ito. Di ba wala siyang ginawa? Ano lang ginawa nitong lalaki na to? Sabi niya lang, sinaway niya yung katropa niya. Sabi niya, tumahimik ka nga dyan. Sabi niya, nakapako tayo dito sa krus, okay lang kasi nagnakaw tayo. Pero ang sabi niya, itong lalaki na to, wala tong kasalanan. Tama ba? At anong sabi po nung lalaki? Wala. No, hindi ko ata nang isama. Luke 23 verses 42 to 43. So sabi po nung lalaki, alam niyo naman ito, sabi po nung lalaki, sabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin niyo po ako kapag nag-ahari na kayo. At anong sabi po ni Jesus sa kanya? Ngayon din sasama kita sa paraiso. Diba? Parang nakakamangha ng todo. At alam niyo, abang kinokonek ko po yung na narinig kong preaching ni David Jeremiah, sabi ko, napaka-blessed nitong magnanakaw na to. Bakit? Kasi siya yung unang dinala ni Lord sa langit. At dahil sa kanyang bold declaration of faith, pakinggan niyo itong mabuti. Dahil sa kanyang bold declaration of faith, alam niyo, wala hong pastor, wala hong Bible teacher na hindi ho nabanggit yung kanyang patotoo. Na hindi ho na ituro sa pulpito sa pag-aaral ng Biblia, yung kanyang ginawang patotoo ng pagsampalataya kay Lord. At habang nagre-reflect ako, alam ko mag-a-agree kayo na lahat
ng mga pagtuturo na yon na nagamit yung kanyang patotoo ay meron siyang benepisyo at meron rin siyang reward balang araw sa Diyos. Bakit? Kasi naging testimony eh. Tama ba? Nagiging pagpapala yung kanyang bold declaration of faith kay Jesus. Na kahit na napakasimple, pero ginagamit para magturo ng salita ng Diyos, nagiging pagpapala at kaliwanagan na ang kaligtasan ay hindi sa pamagitan ng paggawa ng mabuti. Hindi ba siya pwedeng pagpalain rin ng Lord? Sa totoo lang, tinitingnan nating napakasimple ng ginawa niya. Pero sa totoo lang, hindi madali yung kanyang ginawa. Tama ho ba? Hindi madali. Hindi madali na sa tindi ng kahirapan mo ay magsasampalataya ka pa kay Lord. Hindi madali na sa harapan ng maraming tao, kilalanin mo si Jesus. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Marami pong tao kapag dumarating sa problema, parang katulad ng opisyal ng hari kaganina, imbis na maniwala, nagdududa at dinedenay pa si Lord. Naintindihan mo ba? Hello. At alam niyo, very clear, bakit po tayo humihinga pa? Kasi binibigyan pa tayo ng Lord para magpatotoo. Tama ho ba? Sabihin mo sa katabi mo muli, wag na wag kang matatakot magpatotoo. Amen. May blessing si Lord sa'yo. Hindi mo matatawaran yung pwedeng gawin ng Diyos. Yung kapangyarihan ng testimony na ginawa ng Lord sa'yo. Pwede ho ba tayong lahat tumayo? Pwede bang palakpakan natin po yung Panginoon sa mga oras pong ito? At bago tayong manalangin, may request the worship team na pwede bang awitin natin yung second part ng song na inawit natin kaganina? Na isa pong napakagandang paalala ho talaga na palagi nating inuulit-ulit po dito sa church. Pwede tayong magbigay ng pera sa ibang tao, tama ho ba? Pwede tayong magbigay ng pagkain. Kung mayaman-yaman ka pa, yayamanin ka, pwede kang magbigay ng bahay, pwede kang magbigay ng kotse, pwede kang magbigay ng negosyo sa ibang tao kung may kaya, may talagang afford mo. Pero wag mo nating kakalimutan first and foremost, at ang pinakamahalagang pwede nating ibigay sa ibang tao, hindi ho yung mga material na bagay. Kundi po yung buhay na walang hanggan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Yan ho yung pinakamahalaga na pinagagawa ng Lord sa atin. At mangyayari ho yun sa simpleng pagpapatotoo lang ho natin. Kaya wag ho tayong matatakot. Huwag tayong matatakot na mag-share yung kabutihan ng Lord sa atin. Saan man tayo dinadala po ng Panginoon. Naintindihan mo ba? Pwede bang muli, sige palakpakan natin ng Panginoon. Pwede ba magsambit tayo ng pasasalamat, ng pagdakila. Hallelujah. Father, we worship you. Father, we honor you. Father, we give you praise. We give you glory. Hallelujah, Lord. Salamat po. Salamat po, Diyos. Salamat po sa inyong paalala. Salamat po sa inyong mensahe, Panginoon. We give you all the glory. We give you the honor and praises, God, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Finding peace and
to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. And Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. And Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Sa kabutihan, sa kapangyarihan, sa kadakilaan mo, aming Diyos. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. And I would give the world to tell your story, 'cause I know that you've called me. I know that you've called me. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Di namin itatapang, Panginoon. And I will give the world to tell your story, 'cause I know that you called me. I know that you tinawag mo kami, O Diyos. I've lost myself for good within your promise. I won't hide it. I won't hide it. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Jesus, I believe in you, and I would go to the ends of the earth, to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are God. Awitin natin sa Panginoon. Jesus, I believe in you, and I would go
to the ends of the earth. For you alone are the Son of God, and all the world will see that you are God. You are Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We worship you. We honor you. We give you praise. We give you all the glory, Jesus. We welcome you, Lord. Holy Spirit. Salamat po sa inyong banal na presensya. Ayoko pong sayangin tong time na to. Naniniwala po ako na meron pong nandito ngayon na posibleng ang dami mong tanong. At ayaw kong sayangin tong opportunity na to na share ko rin yung testimony ko. Baka hindi aksidente maging ikaw na nanonood ngayon at nakakapakinig ng mensahe pong ito. Baka pinahintulot ng Lord na mapakinggan mo tong mensahe na to. And even tong testimony. Alam niyo, habang tayo po ay nasa diwa po ng pagsamba, alam niyo, marami hong nagtatanong bakit ako nagpastor, bakit ako nandito na nagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo, nanggaling ho ako sa isang magulong pamilya. Pwede bang tingin ho muna tayo ngayon? At gusto ko lang pong gamitin tong opportunity na to give also my testimony. Kasi baka meron nandito ngayon. Sige ho, tingin ho muna kayo dito. Kahit yung mga first time na naimbitahan. Posibleng baka nagtatanong ka or even baka ang tagal mo lang umaattend dito ng church. Alam niyo, gusto ko lang i-share yung testimony. Bakit ako nandito? Bakit ako naglilingkod sa Diyos? Nanggaling ako sa isang magulong pamilya. Nanggaling ako sa broken family. Ang kwento na lang ng mga kapatid ko, nung pinanganak ako, iniwan na kami ng tatay po namin. Kasi yung tatay namin, dati hong mayor ng Tagaytay yung tatay ko. At so, in short, may kaya ho yung pamilya namin. Nung yung tatay ko, kasama pa yung nanay ko, sabi ng mga kapatid ko, ilan yung kotse, ilan yung katulong, nakatira sa magandang bahay, sobrang daming, lahat ng pangangailangan well-provided. Pero nung iniwan ho kami ng tatay ko, ang kwento doon na hong nagsimula maghirap yung buhay namin. Talagang, literal hong wala ho kaming kapera-pera, wala ho kaming pagkain. At dumating sa time, mabait ho yung nanay ko. Kaya lang, sa sobrang hirap ng buhay, 5 kasi kami magkakapatid eh. Ako ho yung bunso. Halos, ipamigay niya ho kami sa mga kamag-anak namin. Hindi naman literal ipamigay, pero yung ipagkatiwala na lang. Kasi hindi niya kami kayang buhayin, hindi niya kami kayang pag-aralin. Ganun ka-hopeless, ganun ho ka-tindi ho. Halos, kasi maraming pagkakataon, umagahan na, tanghalian na, hapunan, wala pa kaming pagkain, wala pa kaming bigas, walang ulam, puro tubig lang ho kami sa bahay. Ganun. Naalala ko yung time na pumapasok ako sa school, lakad lang kami magkakapatid, talagang wala kaming uniform, lahat ng gamit namin notebook, pinanghingi, wala. Baon ko lang po sa school, puro tubig lang eh. Na po, yung kuya ko nga ho, talagang nagtitinda lang siya ng dyaryo sa South Super Highway. Sa taga San Andres Bukid kami dati nakatira eh. Nagtitinda lang siya ng dyaryo para kumita ng konting barya, para makatulong sa nanay namin. Yung mga kapatid kong babae, mababait mga kapatid kong babae, na po, nagiging trabaho nila para makatulong, nagyayaya, nagbabantay ng mga bata, nagbabantay sa tindahan. Ganun. Tapos ako, maliit pa lang ako, trabaho ko na nagtitinda. Nangongolekta ako ng kanin baboy sa mga kapitbahay namin. Kasi ang tanging trabaho ng nanay ko, mag-alaga ng baboy. Sa loob ng bahay namin, taga Maynila kami. Bawal ho yun, kaya no choice kami. At ako yung taga-kolekta na kanin baboy. Yun ho yung trabaho ko, maliit pa lang ako. At alam niyo, lumalaki akong sobrang hirap ng buhay. Kaya nga po, sabi ko, ayoko maniwala sa Diyos dati. Ayoko umaattend ng ganitong church dati. Kasi sabi ko, naku, pa Bible study, pa church, hindi ako naniniwala dyan. Ayoko maniwala sa Diyos dati. Kasi sabi ko dati, kung totoo mayroong Diyos, ba't niya kami hinayaan maghirap ng buhay? Kaya alam niyo, punong-puno ho kasi ako ng galit sa tatay ko eh. Sabi ko, kung hindi kami iniwan ng tatay ko, edi sana sarap pa rin ang buhay namin.
Yun ho yung iniisip ko. Kaya sabi ko, lumalaki akong galit sa tatay. Sabi ko, paglaki ko, hanapin ko yung tatay ko. Baka ganti man lang. Patay na ho yung tatay ko eh. Sabi, pero yun yung habang lumalaki ako, yun yung punong-puno ng puso ko at isipan ko. Makaganti man lang. Makabawi-bawi man lang sa tatay ko na kaya kami naghihirap. At alam nyo, hindi ko alam yung nanay ko dahil sa sobrang hirap ng buhay. Accidentally, yung kakapakinig ng radyo, nakapakinig ko siya ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung ganitong preaching ng service. Doon ho siya nagsimula hong makakilala sa Panginoon eh. Makarinig na salita ng Diyos. At doon siya na born again, yung nanay ko. At hindi ko alam, gabi-gabi, pinag-pray niya kami mga anak niya. Talagang pinagdadasal niya ho kami gabi-gabi. And lumalaki ho akong pasaway noon. Nag-member ako ng fraternity noon. High school pa lang ako. Sa fraternity, natuto akong manigarilyo, uminom ng alak, magbisyo. Yung napasamahan ko pang fraternity, sila yung nagbebenta ng marijuana sa community. Kaya no choice ako para gusto kong kumita ng pera. Napilitan akong magbenta ng marijuana at gumamit ng marijuana during that time. Na po. At talagang guluhon ng buhay, wala nang pag-asa. Hindi ko na nga ho akalain talaga na magiging maayos pa yung buhay ko. Pero dahil biyaya nga ho ng Lord, yung nanay ko natutuho siyang manalangin at lumapit at maglaan ng panahon sa ganitong church. At doon ho nagsimula yung paggalaw ng Lord sa buhay namin, pamilya namin. Talagang hinipo ho ng Diyos yung pamilya namin, biyaya lang ho talaga ng Lord. Alam nyo, yung kuya ko, no, na nagtitinda lang ng dyaryo South Superhighway dati, nakakuha siya ng scholarship. At nakapagtapos ho siya ng doktor. Naging doktor ho yung kuya ko. Ulitin ko, hindi ko ho ito kinikwento para magmalaki. Until na wala ho akong malaki sa inyong harapan, lalo na sa Panginoon. Ito ho yung katotohanan na hindi ho pwedeng itanggi. Ito ho yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko eh. No, yung kuya ko naging doktor, sumunod ko hong kapatid, tinulungan niyang makapagtapos ng pag-aaral, naging chemical engineer yung sumunod kong kapatid. Yung sumunod ko hong, gitna namin kapatid, naging dentista ho siya. Yung sumunod ko hong kapatid, yung sinundan ko mismo, naging nurse na sa Amerika siya ngayon. At ako, biyaya ho ng Lord, graduate ako sa Mapua ng mechanical engineering. And after ko hong makapasok ng board exam, sabi ko, Lord, dahil sobrang bait mo, gusto kong suklian lahat ng kabutihan mo. Gusto kong ipagpapatotoo kung gaano ka kabuti, kung gaano ka naghihimala. At higit sa lahat, yung galit ko sa tatay ko, tinanggal ng Lord, natuto ko magpatawad. At unti-unti, hindi man biglaan, tinanggal ni Lord lahat ng bisyo ko. Yung paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagmumura, kalaswaan. Unti-unti, tinanggal ng Lord lahat yun sa buhay ko. Marami pa rin pwedeng baguhin ng Lord sa akin. Kaya lang, isa kong patunay na totoo, ang sino mang lumalapit sa Diyos, hindi niya ho itataboy. Naintindihan ho ba? At hanggang ngayon, kaya ako nananatili sa paglalingkod, ang dami yung ginagawa ng Lord sa buhay ko, pamilya ko. Alam niyo, hindi ko alam kung alam niyo na to, pero sobrang hunang puso ko. Alam niyo, nung nagpastoro ako, isa sa kinakatakot ko, sabi ko, Lord, alam ko ho yung hirap ng pagpapastor. Wala ho kaming sweldo dito. Allowance lang. Yun ho yung tinatanggap namin sa church. Allowance lang. Wala ho kaming sweldo talaga. Kaya nga ho yung mga kaklase ko sa Mapua, sabi, ba't ka nagpastor? May pera ba dyan? Sabi, wala nga eh. Diba? Sabi, ba't ka nagpapastor? Ito yung calling ko eh. Pero nung bago ako magpastor, sobrang takot ko. Sabi ko, paano ko bubuhayin yung pamilya ko sa pagpapastor? At ang isa sa kinakatakot ko, paano ko pag-aaralin yung mga anak ko nang wala akong pera? Pero biyaya ng Lord, alam niyo, hanggang ngayon talaga ang Diyos naghihimala, no? Sabi ko nga, ako naiiyak ako every time na, no, kasi etong coming September, yung anak ko ay napanganay, gagraduate na. Sabi ko talagang, Lord, biyaya mo lang to. Hindi ko, ang bilis ng panahon dati, nung natatakot pa ako. Paano magtatapos ang pag-aaral ng mga anak ko? Diyos ko, kumbaga may bonus pa yung miss ko na, di ba, kakagraduate rin lang at nakakapasa ng LET exam. No? Ngayon, yung anak ko, gagraduate na ho siya ng BS Psychology sa PLM. At praise God, kasi magna cum laude ho siya. Talagang, sige, palakpakan ho natin ng Lord po doon. Amen. Dati natatakot lang ako. Sabi ko, Lord, papaano? Papaano? Napaka-imposible.
Pero totoo na kapag ka lumapit ka sa Diyos, hindi mo pwedeng tawaran kung ano yung pwedeng gawin niya sa'yo. Amen ho ba? No, hindi mo pwedeng tawaran, hindi mo pwedeng sukatin kung ano yung pwede niyang gawin sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kinabukasan mo, maging mga takot mo sa buhay. Gagamitin ng Lord lahat yan, kahit yung mga negatibo pa. Magiging bahagi yan ng patotoo mo para maging pagpapala ka sa iba. Naintindihan mo ba? And before we end, ako ayokong sayangin tong time na to. Alam ko, naniniwala ko, may kinakaugnay ang Lord dito ngayon. Maging ikaw na nanonood sa iyong tahanan ngayon. Kung nandito ka ngayon, hindi mo pa sinusuko ng buong buo yung buhay mo. Kasi ang unang hakbang, listen carefully, ang unang hakbang para gumalaw si Lord sa buhay mo, kailangan mo siyang papasukin sa puso mo. Kailangan mo siyang tanggapin sa puso mo. Kailangan mong humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na gawa mo. At kailangan mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas ng buhay mo. Amen ho ba? Tayo pong lahat ngayon ay yumuko at pumikit sa mga oras pong ito. Kung ito yung panalangin mo ngayon, na Lord, gusto kong gumalaw ka sa buhay ko. At hindi mo pa sinusuko yung buhay mo sa Panginoon. Sumunod ka lang sa simpleng panalangin na ito na nanggagaling sa puso mo at lumalabas sa labi mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, ulitin po natin. Sige, laksan po natin. Huwag po tayong mahiya. Para kay Lord po ito. Huwag mo muna intindihin yung katabi mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Panginoon, inaamin ko po na ako ay nalayo sa iyo dahil sa aking mga nagawang kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Simula po pagkabata hanggang sa mga oras pong ito. Panginoon, binubuksan ko po ang aking pong puso. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa puso ko ngayon at tinatanggap kita bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Isulat mo pong aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Simula po sa oras na ito, kayo na po ang masunod sa buhay ko. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Maraming salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Bago tayo magtapos sa panalangin, gusto ko lang pong ipag-pray yung mga sumunod sa panalangin na to for the very first time. No, kung ikaw sumunod sa panalangin na to, pwede bang taas mo yung kamay mo? Gusto ko lang ipag-pray ka. Huwag kang mahiya. Yung sumunod ka sa prayer na to at sumabay ka sa panalangin, sige, taas mo lang yung kamay mo and I will be praying for you. Sige, wag ho kayong mahiya. Kung ito yung naging panalangin mo, sumabay ka sa panalangin habang nagdadasal tayo kaganina, taas mo lang yung kamay mo. Gusto ko lang ho kayong personally pag-pray. Lord, salamat po. Salamat po sa mga kapatid ko po ito na sumabay sa panalangin. Alam ko pong pinakinggan mo yung panalangin nila. Alam ko pong naririnig mo sila, Panginoon. Lalo na po, Father, I specifically pray yung mga taong, ito yung kauna-unahang pagkakataon nila. Maging sila po na nanonood sa kanilang tahanan ngayon, na nakataas ang kamay, at ito yung kauna-unahang nilang pagkakataon na sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa iyo. Father, I pray, God, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu ay iparanas mo sa kanila, Panginoon. Lord, patunayan mo sa kanila na kayo po ang Diyos na naghihimala. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan. At kayo po yung Diyos na nagliligtas, Panginoon. Ano man po yung kanilang kalalagayan ngayon, may problema man, Lord, sa pamilya, sa relasyon, sa pera, Lord, I pray, God, paghimalan niyo sila, may karamdaman man sila ngayon, Father, I declare healing, Lord. Panginoon, at gamitin mo po ito bilang patotoo ng iyong kabutihan at kapangyarihan, Panginoon. Salamat po. And Father, salamat rin po sa mensahe na binigay mo sa amin ngayon. Muli, Lord, bigyan mo kami ng mga simpleng mensahe na madali naming maiintindihan. At madali naming maaalala at madali naming masusunod, Panginoon.
And Father, gamitin mo ang buhay namin bilang patotoo. Sa aming bahay, sa aming kapitbahay, sa aming trabaho, sa aming paaralan, sa lahat ng mga tao na inaalaw mo na makausap po namin, Lord, gamitin mo po kami. Pahintulutan niyo po na may pupunta ng langit dahil po sa aming buhay, dahil po sa aming patotoo. Tulungan mo kaming mag-imbita sa mga gawain mo, sa mga pag-attend ng Bible study, Lord. Panginoon, maraming salamat. Lord, manatili po ito sa puso namin, Lord. Yung mensahe mo na, Lord, hindi tama, Lord, hindi tama na kami lang yung nag-e-enjoy ng mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Tulungan mo kaming wag mong manatili pong nakaupo, kundi kami po'y tumayo at humayo, Panginoon. Tanggalin niyo ang lahat ng takot na alinlangan. Dagdagan niyo kami ng karunungan at pangyarihan mula po sa inyo. Salamat po, O Diyos. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin ng malakas sa Panginoon.